Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa mga SSS pensioners, senior citizens at sa kanilang mga pamilya. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na hindi masyadong napag-uusapan, ngunit may malaking epekto sa buhay ng maraming pensyonado, ang tinatawag nating SSS Pension Silent Risk 2026. Ito ay tungkol sa tatlong bagay na maaaring magdulot ng pansamantalang pag-freeze o pagkaantala ng inyong pensyon nang hindi ninyo agad namamalayan. Maraming pensioners ang naniniwala na kapag ikaw ay aprobado na sa pensyon, tuloy-tuloy na itong papasok sa iyong ATM o bank account habang buhay. Ngunit sa realidad, may mga sitwasyon kung saan ang pensyon ay maaaring pansamantalang ma-hold, ma-delay, o ma-freeze kahit wala kang ginagawang mali. Ang mas delikado rito, kadalasan ay walang agarang abiso, kaya't nagugulat na lamang ang pensioner kapag wala nang pumasok na pera. Bakit mahalagang pag-usapan ito ngayon, lalo na sa papasok na 2026, dahil patuloy ang pag-update ng sistema ng SSS mula sa database verification, anti-fraud measures, hanggang sa mas mahigpit na record validation. Lahat ng ito ay ginagawa upang maprotektahan ang pondo ng mga miyembro, ngunit maaari rin itong magdulot ng abala kung ang records ng isang pensioner ay hindi ganap na maayos. Sa Part 1 na ito, tututukan natin ang pag-unawa sa konsepto ng silent risk. Ito ang mga panganib na hindi lantaran, hindi laging inaanunsyo, at kadalasang nalalaman lamang kapag apektado ka na. Hindi ito pananakot, kundi babala, isang paalala upang maging handa at maalam. Unang mahalagang punto, ang SSS ay may responsibilidad na tiyaking ang pensyon ay napupunta lamang sa tamang tao at sa tamang paraan. Dahil dito, regular silang nagsasagawa ng data matching, record checks, at system audits. Kapag may nakita silang inconsistency, kahit maliit, maaaring pansamantalang ihinto ang payout hanggang maayos ang isyu. Maraming pensioners ang nagtatanong, paano mangyayari iyon kung wala naman akong binago? Ang sagot, minsan, ang problema ay hindi galing sa kasalukuyan kundi sa lumang records. Halimbawa, maling spelling ng pangalan, hindi tugmang birthday, o lumang address na hindi na-update. Sa digital system, kahit maliit na discrepancy ay maaaring mag-trigger ng alert. Isa pang dahilan kung bakit nagiging tahimik ang ganitong risk ay dahil hindi lahat ng pensioners ay aktibong nagche-check ng kanilang SSS online account o komunikasyon mula sa ahensya. May ilan na umaasa lamang sa ATM. Kapag may pumasok, ayos. Kapag wala, saka lang magtatanong. Ngunit sa panahon ng modernisasyon, mas mahalaga na maging proactive. Dagdag pa rito, papasok ang 2026 na may mas pinaigting na kampanya laban sa pension fraud. May mga kaso noon na ginagamit ang account ng namatay na pensioner o may maling benepisyaryo. Dahil dito, mas naging mahigpit ang validation at kasama sa prosesong ito ang pansamantalang pag-freeze habang sine-verify ang impormasyon. Ang problema, maraming lehitimong pensioners ang nadadamay. Hindi dahil sila ay may kasalanan, kundi dahil ang sistema ay kailangang siguraduhin ang integridad ng pondo. Dito nagsisimula ang frustration, lalo na kung ang pensyon ay pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Mahalagang tandaan na ang freeze ay hindi agad nangangahulugan ng permanenteng pagkawala ng pensyon. Sa karamihan ng kaso, ito ay pansamantala lamang. Ngunit ang tanong, gaano katagal? Iyan ang nais nating maiwasan. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kayong maiwasan ang ganitong sitwasyon bago pa ito mangyari. Sa puntong ito, nais kong ipaalala na ang kaalaman ay proteksyon. Kapag alam mo ang mga posibleng dahilan ng pagkaantala, mas mabilis kang makakaresponde kung sakaling mangyari ito. Hindi ka magpapanik at alam mo kung saan lalapit at ano ang gagawin. Sa part 1 pa lamang, nais na nating itanim ang kamalayan. Hindi sapat na ikaw ay pensioner na. Kailangan mo ring siguraduhin na ang iyong records ay malinaw, updated at tugma sa sistema. Ang katahimikan ng risk ay hindi ibig sabihin na wala itong epekto. Minsan, mas malala pa nga dahil hindi ka handa. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, tatalakayin natin ang tatlong partikular na bagay na maaaring mag-trigger ng pansamantalang pag-freeze ng pensyon at ang mga praktikal na hakbang upang maiwasan ang mga ito. Kaya manatiling nakatutok dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging susi sa pagpapatuloy ng inyong pensyon sa 2026 at sa mga susunod pang taon.
Sa part 2 na ito, tatalakayin na natin ng malinaw ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit maaaring pansamantalang ma-freeze ang inyong SSS pension sa 2026 at higit sa lahat, kung paano ninyo ito maiiwasan bago pa mangyari ang problema. Unang silent risk, hindi tugmang personal records. Ito ang pinakakaraniwan at pinakahindi napapansin. Maraming pensioners ang may maliit na pagkakaiba sa kanilang pangalan, birthday, o civil status sa pagitan ng lumang records at bagong digital system ng SSS. Halimbawa, may dagdag o kulang na letra sa pangalan, maling petsa ng kapanganakan, o hindi na update na status. Sa mata ng tao, maliit lang ito, pero sa system, sapat na itong mag-trigger ng verification at pansamantalang pag-freeze ng pension. Maraming pensioners ang nagtatanong kung bakit ngayon lang ito nagiging issue. Ang sagot ay simple. Mas advanced na ngayon ang system. Mas mahigpit ang data matching at mas mabilis makita ang discrepancies. Kaya kahit matagal ka ng pensioner, maaari ka pa ring maapektuhan kung may lumabas na inconsistency sa records. Ikalawang silent risk, hindi updated na proof of life o status verification. Sa ilang pagkakataon, lalo na sa mga senior na matagal nang hindi nakakapag-update ng impormasyon, maaaring i-flag ang account para sa confirmation kung aktibo pa ang pensioner. Hindi ito parusa, kundi proteksyon laban sa fraud. Ngunit kapag hindi agad na asikaso, maaaring maantala ang susunod na payout. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang hindi lang umasa sa ATM. Kailangang paminsan-minsan ay mag-check ng opisyal na abiso, online account, o anunsyo mula sa SSS. Kapag may hinihinging verification at hindi ito agad nasagot, doon nagsisimula ang problema. Ikatlong silent risk, issue sa pension account o ATM details. May mga kaso na ang ATM card ay expired, inactive, o may problemang technical sa bangko. Kapag hindi pumasok ang pensyon dahil sa ganitong dahilan, maaaring isipin ng pensioner na freeze agad ang pensyon kahit ang totoo ay banking issue lamang. Ngunit kung hindi ito na-report o naayos, maaaring humantong sa mas matagal na pagkaantala. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, paano maiiwasan ang mga risk na ito? Una, siguraduhing updated ang inyong personal records. Kung may pagbabago man sa pangalan, status, o address, huwag ipagpaliban ang pag-update. Mas mabuting ayusin ito habang tuloy-tuloy pa ang pensyon kaysa hintayin na magkaroon ng problema. Ikalawa, maging alerto sa anumang opisyal na abiso. Hindi kailangang araw-araw mag-alala, pero makabubuting paminsan-minsan ay i-check kung may announcement o request para sa verification. Ang pagiging handa ay mas mabuti kaysa sa biglaang problema. Ikatlo, siguraduhing aktibo at maayos ang inyong ATM o pension account. Kapag may napansing kakaiba, agad makipag-ugnayan sa bangko o sa SSS. Huwag ipagwalang bahala ang maliliit na senyales dahil kadalasan doon nagsisimula ang mas malaking issue. Ngayon, gusto kong linawin ang isang mahalagang bagay. Ang pansamantalang pag-freeze ng pensyon ay hindi nangangahulugan na mawawala na ito habang buhay. Sa karamihan ng kaso, ito ay naaayos. Ngunit ang tagal ng pag-aayos ay nakadepende kung gaano kakabilis kumilos at kung gaano kakaalam sa proseso. Dito papasok ang halaga ng tamang impormasyon. Kapag alam mo ang dahilan, alam mo rin ang solusyon. Kapag handa ka, hindi ka basta-basta matitinag ng biglaang problema. Ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Sa ating pagtatapos, nais kong ipaalala sa lahat ng SSS pensioners na ang pensyon ay bunga ng inyong mahabang taon ng pagtatrabaho, sakripisyo at paghihirap. Karapatan ninyo itong matanggap ng tuloy-tuloy at maayos. Ngunit tulad ng anumang sistema, kailangan din natin itong bantayan at pangalagaan. Huwag hintayin na mawalan muna bago kumilos. Ang maliit na oras na ginugol sa pag-check at pag-update ay maaaring makaiwas sa buwan ng stress at pangamba. Mas mabuting handa kaysa magsisi sa huli. Kung kayo ay isang pensioner o may mahal sa buhay na umaasa sa pensyon, ibahagi ang impormasyong ito. Maaaring ito ang makatulong sa kanila upang maiwasan ang problema sa 2026. Ang kaalaman ay mas nagiging makapangyarihan kapag ito ay naibabahagi. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe upang mas marami pang pensioners ang maabot ng tamang impormasyon.
Hanggang sa susunod na update, ingat po tayong lahat at naway manatiling tuloy-tuloy at ligtas ang inyong pensyon ngayon at sa mga darating pang taon.